through Hmm? Undersecretary Castro has Hmm? been responding to your opinions and your statements. There was some form of buying of votes for the impeachment. Okay, ang sinabi ko noon, yung sa 19th Congress, doon sa first impeachment, hindi na nila pwedeng itanggi na merong ginamit doon na pabuya at may ginamit doon na panakot. No? Number one, yung mga pumirma, tignan mo mismo yung mga Facebook pages nila. No? Sila mismo ang nagpapaliwanag na kaya lang naman kami pumirma dito dahil kung hindi kami pipirma, ay puputulin yung AIX, yung AKAP, yung tupad, MAIP. So yung mismong pumirma ang mga nagsabi nun. Okay? At ako, I have personal knowledge na yung mga hindi pumirma, pinigil talaga yung AIX, AKAP, tupad, MAIP. At syempre, napakahalaga sa kanila yun kasi papasok ng eleksyon yon. Okay? Number one yan. Number two, the first time I said, okay, backtrack tayo, April, May, March, April, May. Di ba, sabi ko, nagtataka ako, bakit pinilit yung impeachment on the last day of our session, which is February 5, na alam naman na last day ng session din ng Senado. So kahit pinilit nun, hindi rin naman naabot sa Senado. Anong sinabi ko nun? You can backtrack on my videos. Sabi ko, ang duda ko nun, ginamit kong word nun, duda is, may mga binentang proyekto na ang nangyari doon sa binentang proyekto gusto nilang mailabas. Yung binentang mga proyekto doon sa insertion. Okay, March 25, I was proven right already March 25. Kinausap ako ni JJ Suarez sa Manila Golf, sabi niya sa akin, yung mga NFLR na yan ay may namuhunan na. Sabi ko, kung may namuhunan, hindi ko problema yan. Number two, sabi niya, papaano na pangako yan sa impeachment? Di ba? So sabi ko, hindi ko alam yung usapan dyan dahil hindi ako pumirma. So tinanong ko kay Presidente na ipangako ba yan? Sabi niya, walang usapang ganyan. So baka ipinangako ng mga nasa House. Ano yung konteksto noon? Bakit na FLR? Di ba, nung nagka-problema doon sa BICAM, malaking kontrobersya yan, ang ginawa ni Presidente Marcos is lahat ng insertion ng House tsaka ng Senate, pinahold niya, hindi pinarelease. Dumating yung March 25, malapit na yung eleksyon, so nagpa-follow up na sila ng release. Sinabi ko yan na nagkabentahan. Noon time na yan, walang gustong maniwala. So ano nangyari nung lumabas yung flood control scam? Di ba? Lumabas na talagang binenta ni Saldico yung mga proyekto, wala nang pagtatalo dun sa bentahan eh. So di ba? So tama ako na nagkaroon ng bentahan ng proyekto, no?